Good morning Pilipinas. Good morning po sa Crossroad UMC family. Salamat sa pagkakataon na makabahagi muli sa inyong devotion. Ang ating pong pagbubulayan sa umagang ito ay ating titignan at ating babasahin sa Romans chapter 8 verse 28. Ito po ang nakasaad. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa New International Version, yun po mababasa yun. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ibukas mo po ang aming isip at puso sa umagang ito na aming tanggapin ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong mga salita upang aming maging kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Tulutan niyo po na aming maunawaan ang mensaheng ito na aming ibabahagi ngayon umagang ito, na aming pagsasaluhan, Panginoon. Sa mga pangalan mo, Panginoon, aming inihahandog ang lahat-lahat sa aming buhay. Amen. All things work together. The promise of Romans 8:28, that God works for good in all things, is so reassuring. It means that no matter the circumstance, there are only two qualifies for God to be working all things together for good. First, ang una, gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. At kung mahal mo ang Diyos, magtitiwala kang lahat ng gagawin niya ay para sa iyong ikabubuti. Pag mahal mo ang Diyos, mamahalin ka din ng Diyos. So, it works two ways, no? Yung kung mahal natin ang Panginoon, gagawin natin ang mga nakakalugod sa Kanya. At kung mahal natin ang Panginoon, tiyak na mamahalin din niya tayo. At kung mahal natin ang ating kapwa, mamahalin din nila tayo. Pag hinangad natin ang mabuti para sa kanila, mabuti din ang ating tatanggapin. Ganon din sa ating Panginoon. Kung tayo sumusunod sa ating Panginoon, malalaman niya yon. At kung tayo ay magmamahal sa Panginoon, alam din niya yon. Kaya't kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin din tayo ng ating Diyos. At ang pangalawa, He works for those who are called according to His purpose. Alam ba nating ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pagpapasakop sa Kanyang kalooban para sa iyo, para sa iyong ikabubuti? You have been called by Him for a purpose that He holds for your life. Yung pagkatawag sa iyo na ang layunin ay magamit ka para sa Kanyang kalooban, para sa Kanyang mga layunin sa mundong ito. Ikaw ay nandyan, ako ay nandito upang maging kasangkapan para sa layunin niya sa kanyang mga anak o sa mga tao na kanyang pinili. Ang katotohanan ng dalawang ito ay nagmumungkahi na pagmamahal sa Diyos at ma-experience yung kanyang pagkatawag, yung kanyang calling, yung kanyang pagkatawag sa atin. Kung susumahin natin, isa lang ang kahulugan. Those who love God are called according to His purpose and vice versa. No? Those who love God are called according to His purpose. Yung kanyang ginagawang mabuti para sa tao
ay kanyang gagawin din sa iyo. Kung ginagawa mo ay mabuti, yun din ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Tinawag tayo para sa layunin ng Diyos. Ipinapaalala sa atin na tinawag tayo para maging mabuti. To do good. It's not our comfort or worldly success, kundi upang palawigin ang kanyang layunin sa pamamagitan natin. Kaya yung buhay natin ay ipagamit natin sa Panginoon upang maging kasangkapan para mapalawig pa ang kanyang pagpapala ng kaligtasan. Ibahagi ang natamong kapatawaran sa pamamagitan ng pagligligtas na binigay ng Diyos sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Share the love of God by loving others too. Minsan ay hindi madali ang magmahal, lalo ng sa tao. Dahil minsan we expect na kung ano ang ginawa natin mabuti ay yun din ang ating tatanggapin mula sa kanila. Subalit mas magandang panghawakan ang salitang pangako ng Diyos kesa sa taong tulad natin, na nagkakamali, nagkukulang at hindi perpektong tao. Only God is perfect at alam natin yon. Ang totoo ay ang Panginoon lamang ang tunay na perpekto at totoo sa kanyang mga salita at pangako. Sabi nga sa ating verse, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung experience namin nitong nakaraang buwan. May bayarin kami na hindi namin ma-full pay, kaya nagkaka-interest. Kaya plinano namin ang mangutang para mabayaran at nang lumiit yung aming buwan ng bayarin. Subalit pinayuhan kami ng aming anak na parang magiging doble yung aming magiging interest na babayaran. Dahil yung babayaran namin na ipangungutang namin ay may interest na din. Kaya hindi na namin ito ginawa. Nadagdagan pang utang dahil sa gusto naming makauwi next year, so nangutang ulit kami ng aming pamasahe. No? Pero patuloy na umaasa kami na pagkakalooban kami ng Panginoon para pambayad sa mga ito. Then, itong August 15, nangyari na nabangga ng tren si Benjamin. Nabangga yung sasakyan na sinasakyan niya at inassess ng insurance na ito ay total wreck. So, yung sasakyan ay hindi na pwedeng gamitin. At salamat at pinupuri ko ang Panginoon. Salamat sa Panginoon na walang nangyari kay Benjamin. Siya ay maayos, wala siyang kahit na anong sugat o anumang pinamedical namin siya, pero sabi naman ay okay siya. Kaya praise God talaga. Nagpupuri ako sa Panginoon sa binigay niyang pagkakataon sa amin na maging maayos siya at okay. Pero yung sasakyan ay may kulang pa kami na 3 months for full payment dahil yun ay pinanance ng bangko, kaya hindi namin alam kung paano. Hindi namin alam kung magkano ang ibibigay ng insurance dahil ito ay second hand na sasakyan. So, nagantay kami hanggang sa mga isang linggo ay sinabi nila na babayaran nila yung last payment namin sa bangko. Kaya praise God, thank God. At yung aming matatanggap na extra is sapat
para ipambayad namin doon sa sabi namin ipangungutang namin at doon sa ibabayad namin para doon sa kinuha naming ticket na pauwi ng Pilipinas. Kaya praise God talaga. Wala na ang sasakyan na 3 months to pay. That's good. At thank God, binayaran ng insurance. So, napakabuti ng Panginoon. Kahit sa minsan ay hindi magandang pangyayari, pero may ganda pa rin. No? May buti pa rin sa mga pangyayaring iyon. All praises to God talaga. God knows all we need. God knows how to further His kingdom. Through our testimonies, through our lives, sa mga nangyayari sa buhay natin, kahit na minsan ay hindi kagandahan, ay nagkakaroon pa rin ng buti at ganda sa huli. No po? At itong experience namin ay talagang naalala ko itong verse na to. It works. All things works for the good of those who love God. No? Minsan nakikita natin na problema, kung minsan hindi na natin alam ang ating gagawin, pero may darating na akala natin ay mabigat, pero doon sa bigat na yon ay lumablabas na doon ibinibigay ng Panginoon yung biyaya na kaloob niya. So, kundi ang mabuting gusto pa rin ng Panginoon ang lumalabas sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Kaya purihin ang Panginoon. At may bago pa rin kaming utang dahil kumuha pa rin kami ng sasakyan dahil walang magamit si Benamen. Pero purihin ang Panginoon na makakaya pa rin namin yung buwanan dahil sa tulong ng Panginoong Jesus ko. Sa lahat ng pagkakataon, I encourage all of you, brothers and sisters, na ipagkaloob natin yung pagtitiwala, yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ano man mangyari sa buhay natin, basta't nagtatapat tayo at ang ginagawa natin ay mabuti at hindi laban sa kalooban ng ating Panginoon. Gagawa at gagawa ang Panginoon na tayo ay tulungan, tayo ay makaraos sa ating mga problema at mga hinaharap na mga pagsubok sa buhay. Kaya, praise God and thank you again at purihin ang Panginoon sa pagkakataon na makapabahagi ng salita niya. Amen. Thank you. Good morning sa inyong lahat. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating natunghayan sa pamamagitan ni Ate Arceline. Sister, tayo ay dumako sa panalanginan ngayong araw ng Monday. Let us pray. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Lunes na punong-puno ng kalakasan, ng inspirasyon, ng kabutihan, ang aming natunghayan para sa isa na namang edisyon ng morning devotion sa pamamagitan ni Ate Arceline. Na bagamat siya ay malayo, nasa ibayong dagat, ay patuloy na ibinibigay ang kanyang buhay para sa iyo sa pamamagitan ng panonood ng aming morning devotion, pagbabahagi ng kanyang morning devotion at patuloy na kasama ng CMC family sa kabila na sila ay nasa malayo. I-bless mo po sila ni Kuya Ben at ang kanyang mga anak sa ibayong dagat at pagpalain niyo po sila. Ganun din po ang mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito sa morning devotion para sa araw na ito ng Monday. Ano man po ang pinagpipray nila, bigyan niyo po ng katuparan, bigyan niyo po ng kalakasan, at sa mga humihingi ng magandang kalusugan, patuloy ko po silang idinudulog sa iyo. Pagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman at nawa Panginoon, patuloy ka naming makita madama sa aming mga buhay. Pagbabayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Pagtagumpay niyo po kami at huwag niyo po kaming iiwan. Bless niyo po ang buong CMC family, ang lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nakikinig.
Salamat po sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Monday. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, panunood, pag-share, pagtatag ng ating Morning Devotion. We pray na manatili kayong safe at ligtas at nasa mabuting kalagayan at patuloy na nararanasan ang presensya ng Panginoon sa inyong buhay. At binabati din natin lahat ng mga lolo't lola dahil ngayong linggong ito ay sineselebrate natin ang Grandparent Sunday. Salamat po sa inyo mga lolo at lola. Pagpalain kayo ng Panginoon, lawa ay patuloy kayong bigyan ng kalakasan, ng magandang kalusugan sa inyong pangatawan. Salamat at patuloy kayong maging inspirasyon sa bawat isa sa amin. Hanggang sa muli, mula dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, na nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. God bless everyone. Paalam!